Good day guys, for today's video, Honda Wave 100 ay ayaw na umandar, sabi ni owner guys, no? Try natin on ang kanyang sosi at i-kickstart natin kung ayaw ba talaga umandar. Wala na nako gitawag kay katong kuan. Kay katong kuan mo gunisak, bibian ni sak. So yun guys, kahit anong kickstart ayaw talaga umandar. Ang ginawa ni Bossing, ito po ay siya ay nag-DIY, no? So ngayon, sumurrender si Bossing, kaya sinagunin niya ang kanyang motor sa akin. So check mo natin ang kanyang bowl kung mayroon bang gasolinang tumatagas sa kanyang drain plug or tubig man lang kahit kaunti. Kasi bagong palitan daw ang spark plug ni Bossing pero ayaw pa rin daw umandar. So yun, goods naman, kulay puti kasi po ang gas na ginamit ni Bossing ay unleaded. So malapit sa kulay na puti ang tagas ng kanyang gasolina. So check natin ang kanyang wire, yung kanyang tension wire kung mayroon bang kuryente. So itong motor ni Bossing guys ay nakabaklas na ang mga fairings na yan. Shout out kay Bossing. Sumurinder na si Bossing sa DIY sa kanyang motor. Dahil ayaw na talaga siyang umandar. Check muna natin kung mayroon bang kuryente. Kickstart natin kay Bossing. Yun, okay naman guys, no? Lakas ang kuryente. Output ng kanyang high tension wire. So double check na rin natin ang kanyang spark plug. Si Bossing guys ay bumili ng bagong spark plug. Pero ayaw pa din daw umandar. Itong ginamit niyang spark plug ay yung unang spark plug niya guys. Binalik niya daw kasi baka okay daw yung unang spark plug niya. Pero ayaw pa rin daw umandar, no? So check lang natin, double check lang natin guys kasi mas may ginayin tayo ang nag-double check sa kanyang motor. Since si Bossing naman ang unti-unting nag-DIY sa kanyang motor. So check muna natin ang kanyang spark plug at ipabalik natin kay Bossing ang kanyang spark plug cap. So, ibalik na natin yan. At, syempre, kickstart natin kay Bossing. Karang ka diri. Check natin kung goods ba ang kuryente niya. So, guys, goods naman siya. Pagkakulay blue. Okay. So, ang gawin natin is i-check natin ang kanyang compression. Off mo natin ang kanyang susi para natin makuryente ng kanyang spark plug. Kayo. Ang lakas ng pressure, no? Iyon, no? So since okay yung compression, merong gasolina, merong kuryente, pero ayaw pa rin umandar. So yun guys, may nakita akong dapat pagdudahan. Kita nyo bang kulay orange na yan? Sa kanyang bowl. Kita nyo ba yan guys? Alam nyo ba kung ano yan? So hindi pa alam, di ba? Yan po ay mighty gasket. So tama po ang narinig nyo guys. Yan po ay mighty gasket. Yan po ay nagamit sa ating makina para hindi magkaroon ng leaking, no, sa ating mga crankcase. Pero sa sitwasyon ni Bossing guys, ito ay ginamit niya sa karburador kasi nagkaroon na pag-leaking ng gasolina sa kanyang bowl. Which is hindi po talaga advisable ang mga mighty gasket na klase na liquid gasket guys. Kasi ito po ay parang guma, no. So kapag ito ay ginagamit natin sa ating karburador, ito po ay nalulusaw sa ating gasolina. Kaya hindi po advisable po ang mga mighty gasket na gamitin natin sa ating karburador. Maaring ito ang dahilan kung bakit nagkaroon ng problema ang kanyang motor. So ano bang naging dahilan? Kasi po yung goma o mighty gasket natin kapag nalulusaw yan is tumatawid yan sa gitna ng ating bowl. So yun, mayroon tayong mga dalawang jiting sa ating karburador guys. Maaring yung butas ng ating mga jitings ay natakpan ng ating mighty gasket. So, dyan natin malalaman once natanggal natin ang kanyang karburador. So, may dalawang bolt yan sa intake manifold. Isang malikli at isang mahaba. Yan po ay tanggalin natin. So, ito guys ay hindi sa shop ha. Si Bossing mismo ang naglagay ng mighty gasket na yan. Kasi guys, nag-share ang DIY sa paglilinis ng kanyang karburador. So ito po ay in-interview ko si Bossing guys, no. Kaya sinabi ko sa kanya na saan siya nakakuha ng mighty gasket. At sabi niya ito ay hiningi sa isang kakilala niyang mekaniko rin. Or nag-DIY rin sa kanyang motor. So ito na yung moment of truth guys. Tanggalin na natin yung dalawang bolt para magkaalaman na kung tama talaga ating suspetsa na napuno ng mighty gasket ang loob ng ating bowl. So, marami na akong beses na enkwentro nito guys, no, na ayaw umandar, biglang tumirik sa daanan dahil nabarahan yung mga jitings o daraanan ng gasolina sa ating karayom. So, mitya na naging dahilan na biglang tumirik ang ating motor. So, pupukin natin yung bowl kasi sobrang dikit.
maaari na sobrahan ng mighty gasket sa pagkalagay ni boss. Yun, no? Ang dami mighty gasket, guys. Parang lastiko. Yan po ay nagiging guma, no? Yun, no? Kita nyo ba yan? Hindi siya dumidikit sa ating bowl kasi nga is natatamaan siya sa gasolina. Kapag natatamaan sa gasolina, hindi siya nalulusaw po siya. Yun, no? So, hindi po siya dumidikit sa ating carburetor. Nalulusaw po siya dahil hindi siya compatible sa gasolina. Itong mighty gasket ay dapat lang po sa ating crankcase ng ating makina. So, kapag mayroong gasolina, hindi po siya dapat pwede, guys. Kasi ito yung mangyayari sa inyong motor. Bigla na lang titirik habang maganda yung takbo ng inyong motor. You know, maraming mga mighty gasket na lumubog sa ating bowl, guys. So, siyempre, ang pagka-basic lang po kapag ganito, ay siyempre linisin natin yan. Tanggalin natin lahat ng mga pwedeng dahilan kung bakit ayaw ang mandar ng motor. Yung mga G-things, tanggalin natin. Yung kanyang floater. Siyempre, bugahan din natin ng mga hangin, yung mga bawat butas ng ating main na carburetor. Siyempre, yung dalawang G-things, guys, dapat may butas yan. Kapag walang butas yan, sure bula kung hindi talaga aandar ang motor mo. Kasi nga, dyan po pumapasok ang ating gasolina. So, lalo na yan ang nasa gitna, guys. Kasi nandyan po, nakastanbay yung karayom natin kung saan kukuha ng gasolina pataas at ihigop sa ating intake manifold. So, napaka-basic lang gawin natin dyan is, siyempre, tanggalin lahat ng mga mighty gasket na nakadikit sa ating carburetor. Tanggalin natin yung dalawang jets niya sa gitna. Yung malaki at saka maliit. Sure ako na walang butas to, guys. So, check natin. Yun nga, hindi makita. So, ilawin natin na kaunti ang ating camera. So, yun. So, yun guys, walang kabutas-butas. Sure bull ako nabarahan ito ng dumi na galing sa ating mighty gasket. So, napaka-basic lang. Hangin na natin yan gamit ang ating air duster. Siyempre, yung maliit na jets, tanggalin din natin yan. Linisin natin yan. Pati yung mga butas sa gitna. Bugahan natin yan ng hangin. Kung wala kayong hangin, punta kayo sa mga shop o motor shop. So, hanginan nyo lang yung carburetor, guys. Ox na yan. So, check din natin yung butas ng kanyang jet na maliit. So, medyo di klaro. Pero at least, yung isa, klarong-klaro na talaga na nabarahan. Yung kung saan nakastandby yung karayom natin sa ating piston. So, yun. Nakita nyo ba yan, guys? Nabugahan na siya ng hangin. Yun, o. Lumipad na yung madumi-dumi na nakapasok sa ating jeeps. Yan, may mga butas yan na maliit dyan sa dulo. Hanginan din natin yan. So, pagkatapos yan, guys, yung carburetor natin, lahat ng mga butas na pinating bugahan ng hangin, bugahan natin. Okay. Daanan ng gasolina, bugahan din natin. Yung sa bungangan ng ating carburetor, guys, may butas din dyan na connect sa ating jets. So, bugahan din natin yan. So, next is tanggalin natin yung mga nakadikit na mga mighty gasket sa kanyang bowl. So, yan po ay advice ko sa guys, no, kapag nakita kayo ng mekaniko, tapos nakapalinis kayo ng carburetor, tapos ang nilagay niya is mighty gasket tulad ng nasa video. So, sitahin siya, guys. Kasi kayo rin ang magkaroon ng problema o aberya sa daraanan. Hindi yan mag-epekto agad ng mga isang araw. Mga 2 araw, 3 araw na pagtatakbo ng yung motor, saka yan i-epekto. Kasi itong motor busing, guys, almost, 2 weeks to 3 weeks na ata yung ginamit ng mighty gasket. So, ngayon daw nagka-aberya at tumirik ang kanyang motor. So, kaya nagtataka siya kung bakit ito tumirik. So, yun pala, dahil sa mighty gasket na pumapasok sa ating mga G-things. Pinalitan niya ng bagong spark plug, ayaw pa rin umandar. So, ngayon, chinek niya, may kurente. Chinek din natin, mayroong compression. Meron din gasolina na lumalabas sa drain plug ng ating carburetor. So, yun pa rin, ayaw pa rin siyang umandar. So, ang ginawa ni bossing, pinahilan niya ng motor na sa shop. At doon, napag-alaman natin na gumagamit siya ng mighty gasket. Which is, hindi dapat advisable sa ating mga carburetor. So, mighty gasket po ay intended lamang po sa crankcase ng ating mga makina. So, hindi siya pwede sa carburetor, which is kung saan nakalokit yung gasolina. Kasi malulusaw lang po siya. So, maya-maya ipakita ko sa inyo, guys, kung anong pwede natin gamitin na pandikit sa ating carburetor. So, check natin yung butas. Yun, guys, goods. May butas na siya sa gitna kung saan nakatabay yung karayom natin sa ating piston.
Siyempre yung dalawang jets natin guys, i-check din natin ang dalawang butas na yan. So yun, klarong-klaro ng butas guys. Maklaro na ba? Hanap tayo ng magandang sinag ng araw. Ito mas klarong klarong-klaro pa sa sinag ng araw guys, ang butas ng ating jets. So next, yung maliit na jet. Hanap din natin ng butas. Kung walang butas to, dapat maghanap tayo ng paraan guys na mabutasan talaga siya. Kasi walang minor kapag walang butas itong karayom na maliit nito. Yun, klarong-klaro ng kanyang butas. So goods na ang dalawang jets guys. Pwede na natin siyang ibalik sa kanyang karburador. To make sure lang talaga na dapat kanyang maliit na yan may butas rin yan guys. Huwag niyo pilit kapag walang butas yan. Kasi pag mangyari, walang minor ang inyong motor. Mahirapan kayong itono yan. Kasi kapag may butas yan, maganda ang andar yung motor at saka maganda rin yung kanyang minor. So balik na natin siya. Okay. Gamit ang flat screw at siyempre yung jet sa gitna. Balik na rin natin. So yun. So nagpitan na natin ang dalawa. Ang next ating ibalik ay ang kanyang floater at saka yung jets. Kasama na rin ang kanyang pin. So siyempre guys, kapag nakita nyo yung video ito, kapag yung motor nag-experience sa ganitong senaryo, kahit kayo, kaya nyo mag-DIY guys. So napakadali lang po mag-dismantle ng karburador ng mga W100, XR mountain, saka 100cc, 125cc na mga karburador. So yan po ang gagamitin natin guys. Yan po ay liquid gasket. Ang brand po niya ay Triban. Ang nagaganda nitong klase ng Triban guys, kasi kapag pinatuyo natin siya is didikit talaga siya sa ating karburador. At kahit mayroong gasolina yan na nakantabay dyan sa loob, ay hindi siya nalulusaw. So ang pinakalabi sa technique nito guys ay huwag mo natin isalpak ang ating bowl sa ating karburador. Patutuyuin mo natin ang ating liquid gasket ng ilang minuto para didikit talaga siya sa ating karburador. So yun po ang tips ko sa inyo guys. Mas maigi is pati din yung bowl, lagyan nyo ng kaunting liquid gasket. Kasi po ay ito pong o-ring ng ating karburador guys ay original. So wala ako extra na o-ring o replacement na o-ring ng Wave na 100. Kadalasan kasi sa mga lokal is madali ring masisira guys. So mas maigi itong original ni Bossing ang gagamitin pa rin natin. Pero lagyan natin ng kaunting liquid gasket. So syempre kailangan mo natin patuyuin ng ilang minuto saka natin isalpak ang kanyang bowl. Pressurable talaga na kakapit at tutuyo ang ating liquid gasket o Triban sa ating karburador. So ngayon guys, napatuyo na natin siya. Pwede natin ibalik ang ating bowl. Siyempre lagay natin ang dalawang bolt. Sana guys ay totoo ang ating hinala kung bakit ayaw umandar ang motor ni Bossing. Merong gasolina, merong kompresyon, malakas ang kuryente, pero kahit anong kickstart ni Bossing, electric start, ay ayaw pa rin siyang umandar. So, syempre guys, ako po ay assure talaga na ito ang dahilan kung bakit ayaw umandar ang motor ni Bossing. Kasi ilang beses na po ako nakainkwentro ng mga ganitong senaryo na gumagamit ng mga mighty gasket sa karburador. So, syempre, ang epekto nito ay ilang araw pa lang sa katitirik ang ating motor. Pero sa sitwasyon ni Bossing, same scenario pa rin tulad ng aking sinabi na ilang linggo rin saka ito ginamit na mighty gasket saka siya tumirik ang kanyang motor. So dapat paglagay ng piston nating karburador guys ay hindi magkabaliktad no, kasi ang mangyari kapag nabaliktad yung piston nating karburador, magkaroon ng pag-wild yan sa ating silinyador. Kapag tumama naman ang paglagay ng ating piston, syempre walang wild na mangyayari o hindi tataas ang andar ng ating motor. Yun po mga patandaan guys kapag naitama natin ang paglagay ng piston sa ating karburador. Ibalik na natin ang dalawang bolt sa ating karburador. Huwag nyo kalimutang ilagay ang kanyang plastic o fibra guys. Yung kulay itim. Yung parang insulator niya. So ilagay rin natin ang o-ring sa kanyang fuel cock. So yung dalawang maliit na bolt. So nilagyan ko rin ng kaunting liquid gasket ng kanyang o-ring guys, ng kanyang fuel cock. Dala na rin is mayroong moisture na kaunti kanina. Tapos for sure talaga na hindi talaga magkaroon ng tulo sa kanyang fuel cock. So ganyan po ang posisyon ng fuel cock na naka-off. Nakataas yung kanyang switch guys.
kabaliktaran niya ng on niya. Kapag naka-on yan is naka-ibaba ang position o naka-level o horizontal ang level ng ating switch. Tulad yan, di ba? So, on natin yan. Naka-horizontal position po ang kanyang switch. Kasi yan po ang design ng kanyang switch, guys. Yan, o. So, ngayon, ito yung moment of truth. Siyempre, paanda rin natin. Sana totoo ating hinala at hindi tayo nagkamali para hindi tayo mapahiya kay Bossing. Ibalik na natin ang kanyang spark plug. Siyempre, kunin ni Bossing yung bagong spark plug na binili. Sayang din at hindi natin yan gagamitin. Kasi ito yung tinanggal natin is yung naunang spark plug ni Bossing na original. So, since bumili si Bossing ng bago, yan ay salpak natin. So, yan, nakakamit ng kanyang spark plug. Higpitan lang natin ng kaunti, guys. Tapos yung spark plug cap. Una natin ang kanyang susi. Sige, siga na neutral. At siyempre, pa-kickstart natin kay Bossing. So, chokeran muna natin ang kanyang karburador, guys. Gamit natin kamay. Kasi kapag ang karburador ay nasubrahan sa paglinis, walang kaunting gasolina niyan sa loob ng ating karburador. Kailangan natin pakatihan ng kaunti. So, choke muna natin ng kaunti. Sino nga, guys, umandar ng kanyang motor? Tama nga ang ating hinala, walang ibang suspect o salarin kung ay mandar. Yan po ang kanyang mighty gasket. Yan o, yung kulay orange yan. Yan po ang salarin kung bakit pinahirapan si Bossing pandarin ang kanyang motor. So wag nyo nang gayahin yan, guys, na gumamit ng mighty gasket. So gagamit lang kayo ng liquid gasket or tribal. Okay. Sa video kong ito, guys, ay dagdag kaalaman sa inyo kung sakaling makaengkwentro kayo ng ganitong senaryo o kaso ng inyong mga customer. Off mo natin ang kanyang susi. At on natin ulit kung one kick na ba. So yun, guys, one kick ng kanyang motor. Yahoo! Off na natin ang kanyang susi. So yun lang, guys, no, sa araw ito. Maraming salamat at siyempre shout out kay Owner at sa ating napakasipag na mekaniko. Ayun, see you sa aking next video. Ride safe. God bless.